Hello people! Gawa tayo ng overnight pandesal para meron tayong pangkape kinabukasan. In a mixing bowl, naglagay ako ng 3/4 cup warm water, 1/3 cup ng sugar, at 1/8 teaspoon ng yeast. Then, inad ko yung 2.5 cup ng all-purpose flour and 1 teaspoon ng salt. I-mix lang natin yan until makombine at makakreate tayo ng dough. Dahil sa overnight proofing to, hindi tayo gagamit ng gatas at hindi tayo gagamit ng egg. Nung na-mix na lahat, nag-add ako ng room temperature unsalted butter na 1/4. Minix lang yan ng electric mixer ng 7 minutes after nilagay yung butter. Pagka kamay yung gagamitin yung pagmasa niyan, masahin nyo ng mga 15 to 20 minutes or until smooth na talaga yung dough nyo. At kaya 1/8 teaspoon lang yung yeast na ginamit natin dyan para mapahaba yung kanyang pag-alsa. Para habang natutulog tayo, umaalsa siya ng parang makaabot siya ng 8 to 10 hours. Pinaka-maximum talaga niyan is 10 hours. Kung malamig naman sa inyong place, siguro aabot siya ng 12 hours. Itong overnight pandesal na to ay one straight proofing. Ibig sabihin, pagkatapos mong i-mix, nakakreate ka ng smooth na dough, ano mo na agad siya, i-moldy mo na siya agad, saka mo i-roll sa breadcrumbs. Tapos, ilagay sa baking pan, then paalsahin overnight. Nakagawa ako dyan ng 9 pieces na pandesal. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyong laki ng yung pandesal. Kung pangkain lang naman, it's up to you kung liitan nyo or lakihan nyo pa dyan. After na bilog-bilog yung mga pandesal natin, ay kukot natin yan sa breadcrumbs. Yung ating breadcrumbs ay homemade yan, yung mga pinagtatabas natin na toasted bread. Tapos, this time, itry kong gagamitan ng tawag dito, air fryer instead of oven. Pwede naman sa oven, mas maganda din talaga ang oven. Tinakpan ko ng towel and then wala, ganito na yung itsura niya pag kagising ko. Umising ako dyan ng 9 na, so lagpas na nga yan. Nag-ano na yan siya, nag 9 hours. Prinihit ko yung ating air fryer ng 10 minutes. Yung temperature dyan ay 160 degrees Celsius. At i-bake natin yan ng 18 to 20 minutes. Depende sa init ng yung oven or air fryer. After 18 minutes, tiningnan ko na yung ating pandesal at luto na. Hindi na siya nakaabot ng 20 minutes. At yung ating dough, iniwan lang natin room temperature ha. Hindi natin nilagay yon sa refrigerator. Wala kasi akong tinapay, kaya napagawa ako kagabi. So, ito yung aking almusal kaninang umaga. Hindi ko alam kung nagkamali lang ako dyan na nilagyan ko ng baking paper yung ating air fryer. Hindi kasi na ganyan yung kulay sa ibabaw. Ganyan dapat yung ilalim. Hindi siya ganyan na pale yung color niya, pero luto naman siya. Mas gusto ko pa din talaga yung oven. Sa mga nagtatanong bakit walang gatas at itlog, overnight pandesal po yan. Delikado po kung naglagay tayo ng itlog at gatas. Baka masira. Tayo. Siyempre, sausaw natin sa kape. Butter. Ooh. Bang lambot niya.